Ganito po ginagago nila Harry Roque ang kanilang mga supporters at mga followers. Pinaniniwala po sa kasinungalingan. Pakinggan po natin tong kasinungalingang sinabi ni Harry Roque at ating pong i-debunk mga kababayan. Pakinggan po natin. Yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. Yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. Ayun, narinig niyo po mga kababayan. Paulit-ulit po niyang sinasabi, actually hindi lamang po si Harry Roque nagsasabi niyan, yung mga vloggers nila, pinaniwala nila ang mga DDS na cleared na si Sara sa COA dahil sa unqualified opinion ratings nito. Mali po yun mga kababayan. Sa isang simpleng pag-google, itatanong nyo lang sa Google, does unqualified opinion ratings from COA means no corruption? I-google nyo po yung question na yun at makukuha nyo po ang sagot. Magagather po ang Google bot ng information at ito po ang sasabihin sa inyo. Ang unqualified opinion po ay hindi ibig sabihin walang korupsyon. Pag tinanong nyo ang Google, does unqualified opinion means no corruption? Ito po ang sagot. Ang ibibigay sa inyo ng Google bots, ito, no. An unqualified opinion or clean opinion from the Commission on Audit does not mean no corruption. So, hindi ito ibig sabihin walang korupsyon. It only means the agency's financial statements are presented fairly and follow accounting rules. Not that the agency is free from fraud, inefficiencies, or other violations, which can still be flagged in audit observations, suspensions, or disallowances. So, sana po malinaw yan mga kababayan. So, yung pong sinasabi ni Harry Roque at ng mga DDS vloggers and propagandista na clear na si Sara at ina-amplify po ng mga DDS na cleared na daw si Sara sa COA, hindi po totoo yun. Unang-una, kapag tinanong mo yung mga DDS na yan kung anong taon ang kinilir ng COA, hindi po nila masasagot. Dahil from 2022 up to 2024, meron pong mga questionableng paggastos na ginawa ang OBP at saka ang DepEd. No? So, kapag tinanong niyo po ang mga DDS, ano ba yung sinasabi niyong clear or cleared na si Sara? Anong taon? Hindi nila masasagot yan. Nagre-relay lang po sila sa sinasabi ng kanilang mga vloggers at propagandista. Yan po kasi yung epekto o resulta ng pag-demonize ng administrasyon ni Duterte, ng panahon ni Duterte sa mga mainstream media at saka sa mga educational institution. Pinaniwala nila ng mga propagandistang yan na ang dapat paniwalaan ng mga vloggers at hindi mainstream media at hindi yung mga institusyon na nagbibigay ng tamang impormasyon. Kaya yung mga DDS na yan hindi na naniniwala sa mainstream media at saka sa mga maayos at nagbibigay ng tama at legit na impormasyon. Doon na lang sila naniniwala sa mga vloggers nila at propagandista nila. Kasi kinondisyon na po sila yung sistema nila na i-decline, i-avoid ang mga legit information at maniwala lamang sa mga vloggers. No? So, yun mga kababayan, mali po yun. Hindi po ibig sabihin unqualified opinion ay wala ng korupsyon. Ang sinasabi ni Harry Roque, hindi daw nagwaldas kasi may unqualified opinion, sunod-sunod daw, wala daw nilustay or hindi nagwaldas, or pinatutungkulan niya na walang ginawang korupsyon. Mali po. Mali po. Nilinaw rin po yan ng COA. Ang ibig sabihin lang ng unqualified opinion, nasunod nila yung standard ng COA sa kanilang pagpapa-audit. Yung mga document na kailangan ipasa, yung siguro schedule ng pagpapa-audit, ng pagpapasa, yung proseso na sunod. No? Hindi po ibig sabihin ay walang ginawang korupsyon. So, sinasabi na unqualified opinion, fairly, nasunod mo yung proseso, nakapag-submit ng mga documents, pero nung binusisi na po yung mga documents, no, yung mga resibo, nakita na nag-imbento ng resibo, na dated November pero yung pondo na release December, nakita na may mga hindi kapanipaniwalang pangalan kagaya ni Mary Grace Piatos, nakita na niresibuhan ang paggastos gamit ang confidential fund pero hindi naman dapat doon ginastos. Nakita na ang bilis na gastos ng confidential fund sa ganito at kung ano-ano pa pong findings. So pag sinabing unqualified opinion, nasunod lamang yung proseso ng audit fairly and
in my understanding, sumunod sa standard ng COA. Pero, nung binusisi na ng COA ang mga resibo, tinignan yung mga pinagkagastusan, tinignan yung mga proyekto at programa, nagsulputan na po yung mga red flag, at saka nagsulputan na rin yung mga questionabling paggastos ng pondo. Kaya nagkaroon po ng mga notice of suspension and notice of disallowances na hanggang ngayon hindi pa rin nasa-settle ni Sara Duterte. Kaya nga po included pa rin yung mga reklamo sa kanya patungkol sa paggastos niya sa pondo ng DepEd at ng OVP sa 7 articles of impeachment, mga kababayan. And kaya nga po ngayong araw na ito, or if I'm not mistaken kahapon or ngayong araw na ito, ngayon ko po kasi nabalitaan ito, na may nagsampa ng kasong plunder, graft, if I'm not mistaken, malversation, and bribery kay Sara Duterte sa ombudsman. Wala na pong kawala dyan si Sara Duterte. Mabubuksan na po ang kanyang bank account dyan. Hindi niya na ito maiiwasan or matatakasan. Mananagot na siya dito. Kailangan niyang idepensa ang sarili niya at patunayan niya na inosente siya at hindi totoo ang plunder, ang graft, malversation at bribery. No? Nakaligtas man siya sa impeachment, sa ombudsman, hindi siya makakaligtas dyan. Mabubusisi siya talaga dyan. Plus, yung pang whistleblower kahapon, or nung isang araw yata yon, yung kanyang dating security aide na si Ramil Madriaga, if I'm not mistaken, ang dami pong isiniwalat. Di umano ay tumanggap ng campaign fund si Sara Duterte na galing sa Pogo and sa mga D-Lord. Tapos, di umano involved siya at yung asawa niya dun sa 1.6 tons, if I'm not mistaken, at bilyong halaga ng shabs na nakuha dun sa magnetic lifter or hidden dun sa magnetic lifter na nakapasok dito sa Pilipinas sa customs nung panahon ng tatay niya sa pamamahala ni Pael doon sa customs. So yun, mga kababayan, mabibigat po itong mga akusasyon na ito at dapat na po niya itong harapin dahil deserve po nating mga Pilipino ng closure dito at ng malaman po natin ng totoo. Deserve po natin na malaman ng totoo nang magkaroon po tayo ng closure. Hindi pwedeng iwas na lang, petition na lang sa Supreme Court para hindi matuloy. Sagutin mo na, patunayan mo na inosente ka. Hindi pwedeng pag-iwas at kung ano-anong drama, appeal to emotion, alibi dahil hindi naman yan nakakatulong sa'yo. Maaaring yung mga DDS maniniwala sa'yo dyan or makukuha mo yung simpatya pero yung matatalinong Pilipino, hindi uubra yan. Hindi uubra yung ganyang style or paandar. Eto pa, mga kababayan. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Jam Magno patungkol po sa dalawang naging Vice President ng Pilipinas kay VP Leni at kay Sara Duterte. Eto po. OVP having the highest rating and the OVP not having any hint, or even a shadow of corruption allegations, it wasn't the time of Sara. It's the time of Leni. Okay? This isn't about me liking them. It's just facts. The high rating, the clean OVP budget, with the 6 years of Leni being vice president, that was her time, not Sara. Because wala pa nag 1 year si Sara as VP, or even 2 years, na anay corruption allegations, guys. So what are you talking about? And besides that, unsa na karon? 300,000 for a laptop? CCTV nga, grabe ka mahal. Ang tapulink, besh, murag less than 3,000 ra. Mutingog pa, di ba? So, napay easy viz nga mas barato. Nga mutingog pa, nga, di ba nga, ay, so, unsa man ang iyang CCTV ka ng, ani kaklaro ha ang now? Ha? Unsa man ang mga motora kanam? Unsa man ang Ninja, Kawasaki? Ang mga motor ng gipamalit? Unya, mura ba rin nakalisod, you're gonna blame it on the staff of the OVP and, so, unsay pasabot? Kay, at the time of Leni, ang iyang staff, maayo. And I have to say this, because naagi ko'y kaila, na staff niya. And yes, atong nga time, whenever I would say something against Leni, I made her understand, kay staff ba siya ni VP Leni, I made her understand nga, ang ako ba, kana bitaw, makisabay na lang unta siya kay PRRD, di na lang ta magubot, but what Sara's doing now, she's destabilizing the country. Dili po di nga nga level, di man iabot o nga nga level si Leni sa una, bish. Of course, she would make kanang comments about what she did not agree with, number 1. Of course, she made comments that were really funny, which, of course, I attacked and I admit that and stand by that. But lahi po na level si Sara, uy,
She is a frigid towards the president. The same president that ran with her. The same president that wasn't even her enemy to begin with. The same president that she's screwing over. Kasabot mo? And now you're gonna undermine Lenny's legacy as VP by, kasi feel na ko giangko ninyo ang iyang OVP rating with COA, because ako yung nasayran within the 6 years that she was vice president, there was absolutely no hint of corruption during her time. And Lenny hardly ever took trips out of the country. Even if her children kanang study abroad. Pero wala gi ko kadungog that she was away. Of course, she and PRRD would not agree because of course, ang personality ni Sir, kibalo na baya mo karaang bugoy, di ba? Very crass, very uncouth, di ba? And would make controversial jokes. Nya syempre, in contrast to that, si VP Lenny, grabe biya ka motherly, madam. Very motherly, very prim and proper, baya. Oh, and they came from two different political spectrums. Di ba? They came from two sides, of the political spectrum. Di ba? So of course, lahi gyud, and I get that. I totally get that. It was like a difference between the Visayas and the Tagalogs. I get that. Pero kani man good nga time, 'di ba? Si Sara gyud ang nagubot-gubot. And then now, I have to state this as a fact that sila man gyud nagubot-gubot. She started all of this. She started all of this. And they kept going and going and going because President Marcos wouldn't answer her. Gipasagdaan siya. So, the speaker nga, grabe nilang pangdaot. Nga, di man mi maningog, di man mi mo defend ni speaker kasi speaker di man defensive pod. Well, former speaker. But now I gotta say this, kaya sige mag-post nga highest rating ko, no? Si Sara ko, no? Iyang OVP budget. Dili, besh. Murag dili. Murag kang Lenny na nga time ang inyong giangkon. Ayaw pod. No. Give Lenny her due. Ha? Kay kato siya, wala ginto yun, no. No corruption allegations with her. No, wala. So, dili pod. And the way she's running Naga now, with, of course, kay nabiya yung mga questionable pod ng mga happening sa Naga, she put together a system in Naga now that will combat, corruption. Can you say the same thing about Sara Duterte, my loves? Can you say the same thing? And kani pa which I find very funny, kusog kaayo ang mga anak ni Duterte mo ingon nga, kawatan tanan. Pero ang ilang ipang tawag og kawatan, nagpa-imbestiga. Wala ni tago. Nagpakita sa ICI. Unya, wala gitago. Wala nilakaw sa laing nasod. Naara diri sa Pilipinas. Unya sila, di mo atubang. Abi ka bagay gitago. That's why I don't support PRRD's children. Because if I believe in your innocence, like I believe in PRRD's innocence somewhat, I would still let him want to clear his name. I would still want to clear his name even if I do love him. But his children, no. Because they feel so entitled and they feel like they can get away with a lot of shit. So I hope in God's good graces nga dili nimo proliferate ug di nimo dugay. And that dili na sila balusan kasi pa ilang kabastos, ang kabulok ang mga supporters. Di mabangbang besh. Mura kag nakigstorya besh og kanang irong laaw. So ayaw na lang pakiglalis, kasuhin na lang. Patong-patong ipangitai og proof, then stick the proof where it hurts and make the cases happen. Pero maulagin na. Daghan man goy dili mo lihok kay buhi pa man gud PRRD. Unya kaning mga tawhana nga di mo lihok, mga indebted ba kay PRRD kay gibutang sila sa posisyon tungod ni PRRD. Pero remember, the father is not the sinner. Or maybe he was a sinner, pero the children are sinners too. And yes, gets man na nato, no, kay gamit man na nato kay PBBM ng the fault of the father is not the fault of the son. Sakto man. But, mo na kung pasabot, the sin of the children do exist. And their sins, they should be accountable for. The same way their father is now accountable for whatever happened during his time as president. So, mo lang na. Ako lang nang iklaro ba kayo, murag. Kasi mo ingon nga, COA, kuno ni Bikil ang COA. Besh, dili. Wala ni Bikil ang COA sa time ni Lenny. Pero, karon daghan kay discrepancies. Daghan kaayog mga questionables. Daghan, it's too many. But karon muingon mo nga, gili-li, kay mo lagi na si Sara gyud ni ay kaguol kay Sara gyud ma-presidente. Walay problema ma-presidente si Sara, but she has to clear her name of these corruption allegations. Because I, for one, know that the corruption allegations, the proof that is
piled against her, they exist. And she should clear her name before you elect her as president. Because mo na, kung inyo ra pong i-whitewash by making her president, kaya imagine that, you wanna make her president, diba? Inyo yung lubugon ang atong gobyerno to make Sara Duterte president in order to make Zaldico a witness, the high-level kawatan as witness. Imagine that. Babay ang tanang kaso. So no. You get me? My loyalty is to the Filipino people. No? My loyalty is to the Filipino people, and you say that I support somebody nga kawatan, prove it. Prove it. Okay, he didn't run from the ICI. He showed up. He showed up and said that he can be called in anytime. And sa iyang distrito, wala flood control projects. And dili mamatay-matay o baha-baha ang iyang distrito. And by the way, gwapo kaayo og Christmas ka ng kuan ng iyang distrito. So mauna, you call him a kawatan but you can't prove it with proof. Kamu kuno ning limpyo pero daghan kayo proof. So, yeah. So muna akong point. Don't, kaniya, between Sara and Lenny, wajud mapili nilang duha, sorry. Because of course, it's a personal prerogative. Kaya maglain man nga wako. Ayun, gusto ko pong magpasalamat kay Miss Jam Magno dahil magaganda po yung sinabi niya kay former VP Leni Robredo. Totoo naman po na walang bahid po talaga, walang akusasyon ng korupsyon sa pamamahala ni VP Leni Robredo or Mayor Leni Robredo nung nasa OVP pa siya. Dito naman po kay Sara, on the other hand, sandamakmak po ang akusasyon. Sandamakmak ang mga dapat niyang ipaliwanag at sagutin. Talaga namang parang wala. Anong nangyari sa OVP? Yung nakuha nila Mayor Leni noon na ISO certification na international standardization, no? Yung international standard ng pamamahala ng isang opisina ng OVP, nakuha nila VP Leni yun. ISO certification, ewan ko lang kung nakukuha pa rin ni Sara Duterte ngayon. Ibang-iba po talaga ang OVP nung panahon ni former VP Leni Robredo. Maayos magtrabaho, malinis, clean, walang korupsyon, walang bahid ng korupsyon, at wala ko talaga may pupula. Puro lamang fake news at black propaganda ang ibinato ng mga troll at ng mga vloggers kay former VP Leni noon. Kaya maraming napaniwala at maraming nagalit kay former VP Leni. Pero kung titignan nyo mabuti, siniraan lang po talaga si former VP Leni Robredo. Pero anyway, tahimik na po siya sa Naga at sa tingin ko excellent naman yung kanyang pinakikitang trabaho bilang mayora ng Naga City. For me, talagang si Mayor Leni po ang epitome ng pagiging isang servant leader. And then ito na nga, on the other hand, kabaliktaran naman po si Sara Duterte. Sandamakmak ang kaso at reklamo sa ombudsman at mukhang mai-impeach pa. No? Kailangan po niya magpaliwanag dyan. Hindi pwede yung takasan, i-deny, or gumawa ng drama, diversionary tactics, or appeal to emotion, or umiwas. Hindi na po eh. Hindi na, sobra na. Kasi we deserve to know the truth, tayong mga Pilipino. So, plunder, graft, malversation, bribery, hindi po biro yan. And then yung sinasabi pa nung dati niyang security aid, umano, na tumanggap sila ng campaign fund from Pogos and D-Lords. Maruming pera po yun. And yung sinasabing di umano yung involvement niya sa pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa customs na nakatago sa magnetic lifter, kailangan po niya ipaliwanag yan. Dahil mabigat po na akusasyon yun, at yung po yung akusasyon na pinirmahan, affidavit, pinirmahan at notarized po. Hindi po biro yan. Tapos, magkakaroon pa ng impeachment sa February 2026, no? So, kung talagang inosente si Sara, matagal na niyang sinagot yan at pinatunayan na inosente siya. Pero lahat na lamang ng nakita natin sa kanya ay delaying tactics, diversionary tactics, drama, appeal to emotion, na in my opinion and sa opinion ng mga tao, mukhang signs of guilt, mga kababayan. So, unfortunately for her at sa kampo nila, hindi lahat ng Pilipino ay uto-uto at mapapaniwala ng mga ganyang paandar. Hindi po lahat ng Pilipino ay DDS. Mas marami pa rin ng Pilipino matatalino at nag-iisip. So yun lamang mga kababayan. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Si Harry Roque talaga namang, ewan ko dyan, abogado, alam naman yan tama at mali. Alam niya na mali yung sinasabi niya, pero sinasabi niya kasi alam niya na maraming maniniwala sa kanyang mga DDS na uto-uto. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood.